Asahan ng mas maigting na relasyon ng Pilipinas at Japan sa ginapuyan ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tokyo. Ayon sa isang ekonomista, sa pamamagitan nito tiyak na mas maraming trabaho, infrastruktura at pamumuhunan ang pasalubong ng Pangulo sa mga Pilipino. Nagbabalik si Eugene Fernandez. Positibo ang mga ekonomista na maganda magiging bunga ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ayon sa naging panayam ng Radyo Pilipinas kay Professor Astro de Castillo, magdadala ang naturang state visit ng mas maraming trabaho, infrastruktura at pamumuhunan sa bansa. Sa pagbisita kasi ng Pangulo sa Japan, inaasahan na mas mapapaigting pa nito ang relasyon ng dalawang bansa para dumami ang investors at matapos agad ang mga Japan-funded project. Gaya na lang ng North to South Commuter Railway Project, isang 147-kilometer railway system na magdudugtong sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila hanggang Laguna na malaking magiging tulong sa pamumuhay ng mga Pilipino. It will definitely have positive implications for the Philippine economy. No? It will somehow contribute to the strengthening of investor confidence. Giit pa ng ekonomista, bukod sa pondo, malaking bagay rin ang pagpasok ng Japanese technology sa mga infrastruktura ng bansa tulad ng subway at mga riles. Yes, correct. Very important yung technology transfer, matuto rin tayo sa kanila. Yung pagbigay ng access sa technology, very important talaga sa atin. Ang pagbisita ng Pangulo sa Japan ay inaasahan ding magbubukas ng mas maraming trade opportunities at trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa panahon ng geopolitical risk at tension sa rehiyon. Ayon kay Del Castillo, hindi lang ekonomiya ang nakataya sa pagbisita ng Pangulo sa Japan, kundi pati ang seguridad ng mga trade route ng bansa. So it is to their interest to strengthen our both of our countries, no, to be more competitive within the ASEAN region, no. Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap, no. Isa kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no. Tutulong rin sila sa pag-enhance ng maritime security natin, no? Binigyan din ng ekonomista ang kahalagahan ng pagtulong sa maliliit na negosyo, mga transport group at middle class para mapanatiling matatag ang ekonomiya sa kabila ng mga banta tulad ng gyera sa gitnang silangan at posibleng epekto ng El Nino. Gate nito, mahalaga hindi lang ang pagplano ng mga proyekto, kundi ang maayos na implementasyon nito para direktang mapakinabangan ng mga Pilipino. Eugene Fernandez, IBC News.